Paano kaya kung isang salitang nasabi sa galit ang kayang pawiin ang 3 bilyon na sa isang kisap mata? Hindi ito kwento ng Wall Street lang. Totoong pangyayari ito kung paano bumagsak bigla ang pinakamalaking deal ng isa sa mga pinaka-ruthless na tech billionaire sa mundo, isang taong nagtayo ng imperyo mula sa code at pananakop, at hindi dahil sa pagbagsak ng merkado o kalaban na negosyante siya napabagsak. Isang 22 anyos na waitress na tinawag niyang Bobo sa isa sa mga pinakamahal na restoran sa New York ang nagdulot ng lahat. Samahan mo ako para tuklasin kung paano ang isang simpleng ang ginawa niyang kawalang galang ay nagbunyag ng isang nakamamatay na pagkukulang sa kanyang pagkatao, at kung paano ang babaeng sinubukan niyang hamakin ang siyang naghawak ng susi sa kanyang pagbagsak. Ang hangin sa loob ng Liz anak ay hindi lang basta pinapalamig, ito ay pinili at inayos ng maayos. Amoy pera ito, may bahid ng lumang balat at beeswax mula sa pinakintab na mahogany at may bahagyang amoy ng truffle oil mula sa kusina. Dito nagtitipon ang mga Diyos ng pananalapi at industriya ng New York para kumain, isang tahimik na simbahan ng kalakalan, kung saan dito iginuguhit ang mga milyardaryong kasunduan, mga cocktail napkin, at dito nagkakaroon o nawawasak ang mga career sa pagitan ng appetizer at main course. At sa gitna ng makinang na hawla na ito, kumikilos si Isabella Rossi nang may grasyang parabang hindi alintana ang OT na oras na trabaho niya araw-araw. Sa mga bisita, kung mapansin man nila siya, bahagi na lang siya ng magarang tanawin. Malinis ang kanyang uniforme, isang maayos na itim na damit na may pinirang puting apron, at ang maitim niyang buhok ay mahigpit na nakatali sa isang matapang pero eleganteng estilo. Siya ay 24 taong gulang, pero ang mga mata niya ay may dalang pagod na tila sa isang taong mas matanda pa. Matalas at mapanuring mga mata niya, palaging nakatutok sa kanyang lugar, hinuhulaan ang kailangan ng mga parokyano na tubig bago pa nila ito maisip. Sinisigurong napapalitan ang tinidor agad pag nahulog ito sa sahig. Lahat ng ito ay ginagawa ng mabilis at halos di mapansin. Hindi para kay Isabella ang lugar na ito. 3 taon na ang nakalipas, siya ang top student sa linguistics program ng Columbia University, bihasa sa 5 wika at may thesis tungkol sa computational semantics na pinag-usapan ng mga propesor. Pero pagkatapos noon, nabaon sa utang ang negosyo ng ama sa konstruksyon nang bumagsak ito, kasunod agad ng atake sa puso na nagdulot ng malaking gastos sa ospital. Nawala ang mga scholarship, nawala ang kinabukasan sa pag-aaral, at napunta si Isabella sa tanging lugar na alam niyang makakakita siya ng sapat na tip para masuportahan ang pamilya sa mundo ng fine dining. Pinalitan niya ang syntax trees ng wine lists, pero dinala niya ang parehong matinding talino at disiplina sa bagong trabaho niya. Hindi lang siya isang waitress, isa siyang tagapag-ayos ng lahat. Mga karanasan, isang tahimik na tagapangalaga ng kahusayan. Ngayong gabi, ang Mesa 7 ang sentro ng universo. Ito ang pinakanakakubling mesa sa restauran, isang sulok na may upuang may malalim na burgundy na velveta na nagbibigay ng privacy at magandang tanawin ng buong lugar. Nakabook ito sa pangalang Creed. Kilala ni Isabella ang pangalang iyon. Lahat kilala. Si Damian Creed ay galing sa matandang pera, isang higante mula sa panahon ng mga kasunduan sa kamay at matibay na dangal. Ang kanyang imperyo, Creed Holdings, ay isang malawak na konglomerado ng shipping logistics at real estate, pundasyon ng buong ekonomiya sa mundo. Late 60s na siya, may pilak na buhok at mukha na parang hinukay sa bato. Pagpasok niya sa restaurant, para bang lahat ay nagbibigay respeto sa kanya. Kumilos siya ng mahinahon at kumpiyansa. Ang kanyang brown na suit ay swak na swak sa kanyang malapad na pangangatawan. Magalang siya, kinausap ang matriarka sa pangalan at ngumiti kay Isabella nang may init at respeto na para bang napapansin siya nito. Ang kalaro niya sa kainan
ay kabaligtaran niya. Dumating si Alistair Finch 10 minuto. Late, parang bagyong puno ng walang tigil na enerhiya at halatang kapal ng mukha. Siya ang hari ng teknolohiya. CEO ng Ethereum Dynamics, isang kumpanya na nagbago ng supply chain gamit ang predictive AI, si Finch ay hindi pa umaabot ng 40. Nakasuot ng sobrang mahal pero chill na designer hoodie, raw denim jeans, at puting sneakers na siguradong mas mahal pa kaysa buwanang renta ni Isabela. Hindi lang siya naglalakad, may Patek Philippe na relo na kumikislap sa kanyang pulso habang pinipindot-pindot ang kanyang phone. May Bluetooth earpiece pa ring kumikislap sa isang tenga niya. Hindi niya pinansin yung staff na dumaan sa tabi ng matray at umupo sa booth sa tapat niya. Agad niyang inilagay ang phone niya na nakaharap sa mesa. Paulit-ulit itong nag-vibrate. Damian, ang saya kitang makita, sabi ni Finch. Medyo malakas ang boses para makahakot ng pansin. Hindi ito basta bati, parang pahayag. Grabe ang traffic, nakakainis. Tara, simulan na natin. Pinagawa ko sa team ko yung final schematics para sa Chimera integration. Ngumiti lang si Damian Creed, may pasensya at parang malamig na titig, halos parang reptilya ang itsura ng mga mata niya. Munting kinabig ni Isabela. Unahin muna natin mag-order, Alistair. Hayaan mo muna ang babae na gawin ang trabaho niya. Lumapit si Isabela, hawak ang kanyang notepad. Magandang gabi po, Ginoo. Maari ko po bang simulan kayo ng tubig? May aquapana tayong walang bula or sand pelro na may bula. Winala ni Finch ang kamay niya na parang walang pakialam habang hindi tumitingin sa kanya. Kahit ano na lang, tubig na lang dalhin mo. Aquapana na lang para sa akin. Salamat. Tumugon si Creed habang nakatingin kay Isabela at pakisabi na rin ang specials kapag may time ka na. Napangiti ng bahagya si Isabela. Profesional na pagngiti. Siyempre sir, nang lumingon na siyang aalis, narinig niya si Finch na bumubulong kay Creed. Talaga, specials? May 3 billion doon tayong pag-uusapan, tapos gusto mo pang mag-usap tungkol sa duck confetti? Nakaramdam si Isabela ng pamilyar na kirot sa tiyan. Alam niyang magiging mahaba ang gabi. Umalis siya papunta sa service station, iniisip na ang dalawang lalaki. Si Creed ay parang leon, makapangyarihan, pero kalmado, alam ang kanyang posisyon sa food chain. Si Finch naman ay parang jackal, palaging kumakagat at tumatahol para ipakita na siya ay kabilang pero nagkakamali. Ingay para sa kapangyarihan. Maliwanag na naiintindihan ito ni Isabela, isang estudyante sa komunikasyon. Ang tahimik na lengguwahe sa silid ay nagsasalaysay na ng kwento at nasa unahan siya para panoorin. Nagsimula ang hapunan bilang isang leksyon sa mga pagkakaiba. Si Damian Creed ay larawan ng lumang pormalidad. Nakikinig siya ng mabuti, ang mga kamay niya ay nakahiga ng maayos sa mesa. Nilasahan niya ang kanyang alak, isang 1982 Chateau Margaux na in-order ni Alistair Finch na may kumpiyansang sabi, "Bigyan mo ako ng pinakamahal mong pulang alak na parang isang connoisseur." Nirerespeto niya, pinupuri ang sommelier sa tamang temperatura ng alak. Tinatawag niyang Miss si Isabela at palaging tumitingin sa mata kapag kinausap siya. Si Alistair Finch naman, tinatrato ang mesa na parang personal niyang command center. Palaging umuugong ang kanyang telepono, parang pangatlong kasama sa mesa. 2 tawag ang sinagot niya, nagsasalita ng mabilis at matalim na mga pangungusap na puno ng tech jargon. Huwag nang root ang beta test sa Frankfurt servers. Wala akong pakialam sa latency, gawin mo lang. Sigaw niya sa telepono, hindi namamalayan ang paligid, sa ibang kumakain. Tinanong niya si Isabela tungkol sa menu, parang tinatanong ang isang testigo na kalaban. Yung seared foie gras na to, flash seared ba o pan-seared? Ano eksaktong temperatura? Ang balsamic reduction, 12 taon ba o 15 taon ang pinatagal? Kalma at eksakto ang sagot ni Isabela sa bawat tanong. Pan-seared ito sa mataas na temperatura para magkaroon ng Maillard crust, sir. Ang reduction naman ay galing sa 15 taong gulang na Modera balsamic. Kilala niya ang menu ng husto dahil ginugol niya ang oras para hindi lang tandaan ang mga sangkap,
pati na rin ang pilosopiya sa likod nito, bawat putahe. Isa itong bagay na ipinagmamalaki nila sa propesyon. Napailing lang si Finch, hindi kumbinsido. Sige na nga, yun na ang orderin ko at bilisan mo. Ang pangunahing usapan ay tungkol sa Project Chimera, isang napakalaking proyekto. Ang Creed Holdings ang may-ari ng isa sa pinakamalalaking fleet ng mga cargo ship, pantalan, at mga bodega sa buong mundo. Isang pisikal na imperyo ng logistics na itinayo sa loob ng isang siglo. Ang Ethereum Dynamics naman ang may AI, ang digital na utak na kayang hulaan ang global na demand, i-optimize ang mga ruta ng pagpapadala sa real time para iwasan ang bagyo o mga kaguluhang politikal at i-automate ang operasyon sa pantalan na posibleng makatipid ng bilyon ng Creed Holdings at patatagin ang dominasyon ng Ethereum sa industriya. Ang deal ay isang 3 bilyong partnership, pinagsamang lakas ng lumang mundo at talino ng bagong panahon. Perfect ang synergy ng integration, sabi ni Damian Finch habang nag-swipe sa mga chart gamit ang tablet na kinuha niya sa bag. Kayang pataasin ng algorithm ko ang fleet efficiency nyo ng 34% sa unang taon ng fiscal. 34%. Parang usapang pagbabago ng laro na ito. Hindi lang ito basta usapan. Ito ang magiging bukas ng pandaigdigang kalakalan. Dahan-dahang tumango si Damian Creed, ang mga mata niya ay di mabasa. Parang mas interesado siya sa lalaking nagpapakita ng mga chart kesa sa mga makikislap na graphs sa tablet. Pinanood niya kung paano pinutol ni Finch ang kanyang sinasabi sa kalagitnaan ng pangungusap. Pinanood niya kung paano hindi man lang nagsabi ng please o thank you si Finch kay Isabella nang pinuno nito ulit ang kanyang baso. Pinanood niya ang patuloy na pag-indayog ng binti ni Finch sa ilalim ng mesa, parang walang tigil na enerhiyang hindi matiis. Parang multo na lang si Isabella na gumagalaw sa paligid nila, tahimik at mabilis. Nilinis niya ang mga pinggan, tinanggal ang mga mumo sa mesa, at sinigurong hindi kailanman nauubos ang tubig sa mga baso nila. Habang palipat-lipat siya, nakakarinig siya ng mga bahagi ng usapan. Nagsasalita si Finch tungkol sa pagbabago, agresibong pagsakop sa merkado, at pagtanggal ng mga hindi kailangang gastos. Alam ni Isabella na ang pagtanggal ng mga hindi kailangang gastos ay corporate speak para magtanggal ng libu-libong tao. Kasama rito ang mga dock worker, mga warehouse manager, mga truck driver, mga taong katulad ng tatay niya na mababago ang buhay dahil sa algorithm na ipinagmamalaki ni Finch. Mababa ang tensyon. Isang tiktak ng orasan na tanging Isabella at Damian Creed lang ang nakaririnig. Si Alistair Finch bulag sa tunog nito. Nasa gitna siya ng kanyang palabas. Kumbinsidong sobrang galing niya kaya ang mga formalidad ng tamang asal ay mga payo lang na pwede niyang balewalain. Nang lumapit si Isabella para magbuhos pa ng tsaa mula kay Margo, nagwika si Finch na may pagkairita habang nakatingin pa rin sa kanyang tablet, hindi tumitingin. Iwan mo na lang ang bote, sigaw niya. Policy namin na kami ang magbuhos para sa mga bisita, sir, para masigurado na dapat huminga ng maayos ang alak. Mahinang paliwanag ni Isabella, ang boses niya ay parang propesyonal na modelo ng disiplina. Sa wakas, tumingin si Finch sa kanya. Malamig at parang walang pakialam ang mga mata niya. Hindi ako magbabayad ng $1,000 para sa bote ng katas ng ubas, tapos ikaw pa ang mag-iistorbo sa meeting ko bawat 5 minuto. Iwan mo na ang bote. Biglang nanahimik ang buong mesa. Napahinto si Damian Creed ng tinidor niya habang papunta sa bibig. Tiningnan niya si Finch na nakangisi na parang galit, tapos si Isabella na kalmado at kontrolado ang mukha. Tumangulang siya. Gaya ng nais mo, sir. Sabi niya, maingat na inilagay ang mga bote sa mesa. Sinisigurong nakaharap ang label sa kanya. Tapos, diretso ang likod niya habang paunti-unting lumalakad. Dahan-dahang uminom si Creed ng alak, nakatitig kay Alistair. Trabaho lang niya, yan, alam mo, at sobrang galing pa niya gawin yon. Napailing si Finch. Waitress lang siya, Damian. Trabaho niya na maging invisible at magdala ng mga gamit. Huwag na nating palalimin pa. Ngayon, tungkol sa Q3 projections, pero si Damian Creed
hindi na tumitingin sa projections, nakatingin na siya. Habang lumipat si Isabela sa ibang mesa, bigla siyang nag-shift sa malinis na French para makipag-usap sa dalawang turista. Nakita niyang ngumiti ang mga turista, yung mga mukha nila ay naging relaxed nang marinig ang sarili nilang wika. Napansin niya yung kumikislap sa mata ni Isabela, isang apoy ng talino, at ang galing niya mag-handle ng pressure ng maayos. Tapos, tumingin siya pabalik sa tinaguriang henyo sa kabila niya, isang lalaking hindi makita ang tao sa likod ng apron na suot niya. Mas mabilis na tumatakbo ang orasan ngayon, papalapit na sa isang sandali ng epekto na walang makakaiwas. Lalo na siya. Lahat ng naisip ni Alistair Finch. Dumating ang pangunahing ulam, isang napakagandang inihaw na pato para kay Damian Creed, at ang sinigang na foie gras para kay Alistair Finch. Maingat na inilagay ni Isabela ang mga plato, sinasabi ang bawat putahe ng malinaw at may tiwala. Hindi man lang tiningnan ni Finch ang kanyang telepono, kung saan mabilis siyang nagtatype ng mensahe gamit ang kanyang hinlalaki. "Sir, ang foie gras ninyo," maingat na sabi ni Isabela habang inilalapag ang plato sa harap niya. Habang ginagawa niya ito, ang isang mabigat na silver platter na hawak niya sa sulok ng tray ay, habang dinadala nila ang kanilang mga pinggan ng tinapay, bahagyang natamaan ang gilid ng baso ng tubig ni Alistair. Napakaliit lang ng pagkakadikit, 1 milimeter lang na sablay sa sayaw na paulit-ulit na niyang ginagawa ng libu-libong beses. Pero sobra ang laman ng baso, basa sa pawis, at nakalagay ng delikado sa gilid ng mesa kung saan itinulak ito ni Finch para magkaroon ng espasyo para sa mga gamit niya. Parang bumagal ang oras. Kumalog ng bahagya ang baso, parang isang delikadong paikot-ikot sa puting linen. May ilang patak ng yelong malamig na tubig na tumalsik sa likod ng kamot ni Alistair Finch, yung hawak ang phone niya. Hindi lang sobra ang reaksyon niya, parang sumabog pa. Bigla siyang tumayo, hinila ang kamay niya na para bang nasunog ng asido. "Anong putang ina?" sigaw niya. Biglang tumahimik ang buong restaurant na dati ay may mahinang usapan lang. Lahat ng tingin ay nakatutok sa table 7. "Mag-ingat ka sa ginagawa mo, gago." Sigaw niya habang ang mukha niya ay nagiging galit na galit. Tinitigan niya yung ilang patak ng tubig sa kamay niya. Hawak-hawak niya yung telepono, mabilis na pinupunasan sa mantel. Napatigil si Isabela, tumitibok ng mabilis ang puso niya. Pakiramdam niya, daan-daang mga mata ang nakatingin sa kanya at biglang pumula ang kanyang mga pisngi. "Sir, sobrang sorry po talaga. Aksidente po yun," sabi niya. Nanginginig ang boses pero malinaw pa rin. Pumaloob agad ang training niya, kaya kinuha niya ang bagong napkin para tumulong, pero tinapik siya ni Finch sa kamay. "Huwag mo akong hahawakan." "Aksidente? Akala mo ba nagmamalasakit ako kung aksidente yon? $20,000 ang teleponong to. Alam mo ba kung ano to? Kawalan ng kakayahan talaga to. Sadyang kakulangan sa galing." Dahan-dahang inilapag ni Damian Creed ang kanyang kutsilyo at tinidor sa plato na may tahimik pero matibay na tunog. Pinanood niya ang pangyayari ng kalmado na nakakaalarma. Walang emosyon ang kanyang mukha pero ang mga mata niya ay parang yelo. Nanindigan si Isabela, inurong ang kamay. "Tinitiyak ko po, sir. Ayos lang ang phone ninyo. Ilang patak lang ng tubig yon." Muli, taos-puso akong humihingi ng paumanhin. Ang kanyang katahimikan, ang pagtanggi niyang bumigay o biglang umiyak, na para bang lalo pang pinagalitan si Finch. Sanay siya na natatakot ang mga tao sa kanya. Gusto niyang yumuko siya ng todo. Lumapit siya ng konti, bumaba ang boses niya sa isang nakakatakot na bulong na mas nakakatakot pa kaysa sigaw niya. Tiningnan niya siya mula ulo hanggang paa, may pangiinsultong ngiti sa labi. "Hindi napapabuti ng pasensya ang problema," bungad niya. "Hindi kayo tulad niyo nakakakuha ng tama. May isa kang simpleng trabaho. Isa lang, ilagay ang pinggan sa mesa at hindi mo pa yun kayang gawin nang hindi nagkakamali." Lumapit siya ng mas malapit at ang huling malupit na lumabas ang mga salita
puno ng pagmamataas. Sobra ka bang tanga? Nakatigil ang salita sa tahimik na hangin, pangit at matalim. Hindi ito tanong. Hatol ito. Isang paghuhusga mula sa isang lalaking naniniwala na ang kanyang yaman ang nagbibigay sa kanya ng karapatang tukuyin ang talino ng iba. Para kay Isabela, bumagal ang mundo. Narinig niya ang salita at para itong pisikal na hampas. Tanga. Matapos ang lahat ng taon ng kahusayan sa pag-aaral, mga gabing walang tulog, ang pagmamahal sa kaalaman, ang mga sakripisyo niya, ang mga ginawa niya para sa pamilya niya, nauwi lahat dito. Sa mata ng lalaking to, isa lang siyang hangal na babae na naka-apron. Dumaan sa mukha niya ang isang kakaibang sakit, sobrang dali na halos di mapansin ng iba, kundi yung matalas talaga ang mata. Tapos, may sumabog sa loob niya, hindi dahil galit, kundi dahil sa isang matinding linaw ng isip. Nawala ang takot, pinalitan ng matibay na pader. Yung mga tao ng pagiging invisible, ng pagdila sa dila, ng pagngiti kahit inaasar ng mga mayabang na customers. Lahat ng yan nagsanib sa isang matibay na bakal ang bumuo sa kanyang gulugod. Pinantayan niya ang kanyang postura, itinaas ang kanyang baba at hinarap ang galit na titig ni Alistair Finch nang may hindi matitinag na kalmadong ekspresyon. Hindi siya umiyak. Hindi siya sumigaw. Simple lang niyang hinarap ang kanyang titig. At sa kabilang dulo ng mesa, nakita ni Damian Creed lahat ng iyon. Nakita niya ang aksidenteng pagkakabuhos. Nakita niya ang labis at sobra-sobrang reaksyon ni Finch. Nakita niya ang malupit at hindi kailangang insulto. Pero higit sa lahat, nakita niya ang sandali na ang waitress, ang batang babaeng ito, ay tumangging mabali. Nakita niya ang apoy na nagsimulang magliyab sa kanyang mga mata, isang tahimik na dignidad na mas makapangyarihan pa kaysa sa lahat ng sigaw at galit ni Alistair Finch. Huminto na ang pagtiktik ng orasan, pumutok na ang bomba. Pero ang taong nakatayo sa gitna ng gulo, hindi siya yung inaasahan ng kahit sino. Nakaamba sa hilo ang $3 bilyong deal at si Alistair Finch, ang henyo, ang visionary, sobrang tanga para mapansin na siya pala yung may hawak ng gunting. Ang katahimikan sa lenaka ay ganap, parang mabigat na kumot ng pagkabigla at hiya na nararamdaman ng iba. Nakatayo si Alistair Finch doon, dibdib. Nakangiti pa rin, nakatitig kay Isabela, inaasahan niyang iiyak ito o agad na mapapalayas ng papalapit na matron. Hintayin niya ang kanyang tagumpay, isang pampublikong patunay ng kanyang kapangyarihan. Pero hindi ito nangyari. Hindi umatras si Isabela sa kanyang titig. Nanatili ang kanyang mukha na parang maskara ng propesyonal na pagiging neutral, pero ang mga mata niya ay buhay na may bagong liwanag. Napalitan ang sakit ng isang bagay, focus. Huminga siya ng malalim at sadyang-sadyang. Tapos nagsalita siya. Hindi na ang mahinang tono ng isang waitress ang narinig. Ito ay malinaw, ang sabi niya, at may lamig na tindi ng tono. Hindi Ginoong Finch, sabi niya, na madaling marinig sa tahimik na kwarto. Hindi ako tanga, pero baka kakagawa mo lang ng sobrang tanga na pagkakamali. Kumilat si Finch, nagulat sa kanyang lakas ng loob. Anong sinabi mo sa akin? Sarkastikong tanong niya. Bago pa siya makasagot, lumipat ang tingin ni Isabela mula sa kanyang mukha pababa, sa tablet na naliwanag pa rin sa mesa, nagpapakita ng komplikadong mga chart para sa Project Chimera. Sanay ang mga mata niya na maghanap ng mga pattern sa mga mahiwagang teksto at ang komplikadong code ay sumilip sa screen ng saglit lang. Buong gabi niyang pinakinggan ang mga bahagi ng usapan nila. Ngayon, dahil sa biglang tindi ng adrenaline, mabilis na nakonect ng isip niya ang mga piraso. Tumingin siya kay Damian Creed, may tahimik na paumanhin sa mga mata niya dahil sa paglabag sa protocol, tapos bumalik ang tingin kay Finch. Pinag-uusapan niyo yung pagsasama ng predictive logistics AI mo sa fleet ni Mr. Creed, sabi niya, hindi bilang tanong, kundi bilang isang katotohanan. Sabi mo, nagre-reroute tayo through Frankfurt para itest yung latency, tapos lagi mong binabanggit yung core algorithm mo na prinsipyo ng Voros, Siya and Gahorum.
Napikit ng bahagya si Finch. Hindi ko pinag-uusapan yung negosyo ko sa tulong. Hindi siya pinansin ni Isabela, sobrang concentrate niya. Yung phrase na ginagamit mo, tuloy niya sa perfect na German pronunciation na Voros siya ender Gehorsam. Ang ibig sabihin nito ay anticipatory obedience. Isang konsepto na madalas iugnay sa proactive na pagsunod sa mga utos na inaasahang ibibigay. Delikadong prinsipyo to sa parehong sa kasaysayan ng militar at, sa tingin ko, sa closed-loop AI systems kung saan pwedeng magdulot ito ng malalang feedback loops at confirmation bias. Tumigil siya saglit, pinaparamdam ang bigat ng kanyang mga salita sa loob ng kwarto. Yumuko si Damian Creed ng bahagya, ang mukha niya ay seryosong nakatutok. Nakilala niya ang term na paulit-ulit ginamit ni Finch bilang patunay ng kanyang iniisip na katalinuhan. Pero nagpatuloy si Isabela, base sa mga schematics mo sa screen, yung mga nagpapakita ng dynamic routing na nakabase sa lumalabas na data imbes na preemptive. Aksyon. Sa palagay ko yung prinsipyo na tinutukoy mo ay Fingerspitzengefühl. Tama naman yung German mo. Ang ibig sabihin nito ay fingertip feeling, isang intuitive or instinctive na galing para makagawa ng tamang desisyon sa tamang panahon. Ito ay tungkol sa mabilis na pag-adapt, hindi basta-basta paghula. Yung isa ay pilosopiya ng flexible na talino. Yung isa naman ay recipe para sa gulo sa isang sistemang kasing komplikado ng global shipping. Huminga siya ng kaunti ulit. Pinapabili mo kay Mr. Creed ng sistema ng Fingerspitzengefühl habang tinatawag mo itong Voros, siya under Gehorm. Mukhang mali ang paglalarawan mo sa sarili mong produkto o baka hindi mo talaga gets ang mga pilosopikal na basehan ng mga salitang ginagamit mo para ipaliwanag ito. Kaya para sagutin ang tanong mo, Ginoong Finch, hindi ako tanga. Pero nagsisimula na akong magduda sa'yo ng sobra. Naging tahimik ang buong kwarto, parang biglang na-transport sa ibang dimensyon ng katahimikan. Unti-unting nawawala ang pula sa mukha ni Alistair Finch na dati ay puno ng galit, naging maputla at parang may sakit. Para siyang nalantad ng todo ni Isabela. Nasa gitna siya ng sariling boardroom. Siya, ang tech visionary. Ang self-proclaimed na henyo ay kakadiskusyon at pagkakalat sa publiko tungkol sa detalye ng kanyang sales pitch ng isang waitress. Binuksan niya ang bibig pero walang tunog na lumabas. Ang tindi ng kahihiyan ang nagpatigil sa kanya. Ang matrai, napapabilis papunta para disiplinahin si Isabela, biglang huminto, nakabuka ang bibig. Nakatayo si Isabela ng matikas at kalmado sa gitna ng gulo na kaniyang nilikha. Ang mahiyain na waitress ay nawala na sa kanyang lugar. Nandoon ang iskolar sa linguistika ng Colombia, yung matalinong tao na matagal nang nakatago sa harap ng lahat. Hindi lang siya nagtanggol sa sarili niya. Ginamit pa niya ang kayabangan ng kalaban niya sa intelektual na paraan para durugin siya ng eksakto at maingat. Sa wakas, kumilos si Damian Creed. Dahan-dahan niyang iniangat ang baso ng alak, hindi para uminom, kundi bilang isang kilos. Itinapat niya ito kay Isabela, isang maliit at halos di mapansing pagkiling bilang tanda ng malalim na paggalang. Tapos, nilingon niya ang mga taong gulat na gulat sa nangyari. Lalaki sa harap niya. Natapos na ang sumpa. Hindi lang basta nagbago ang power dynamic sa kwarto. Tuluyan at hindi na maibabalik ang pagkabaliktad nito at ang deal, yung 3 bilyong kinabukasan ng global commerce, parang nakalagay na sa life support. Ang kapalaran nito, hindi na nakasalalay sa mga algorithm o projections, kundi sa tahimik at marangal na galit ng isang lalaking pinapahalagahan ang pagkatao higit sa lahat. Ang katahimikan pagkatapos ng pagsusuri ni Isabela sa pitch ni Alistair Finch ay kakaiba. Hindi na ito gulat. Naging malalim ito. Ang mga ibang kumakain doon, mga higante sa finance. At batas, hindi na lang sila nanonood ng eksena. Saksi sila sa isang paghuhukom. Sa wakas, nahanap ni Alistair Finch ang kanyang boses sa isang nilulumbay at pinaluluhang bulong. Tinatanggal kita, nauutal niyang sabi. Itinuturo ang nanginginig niyang daliri kay Isabela. Tapos na ang laban mo.
May mababang tawa mula sa kabilang dulo ng mesa. Siya si Damian Creed. Maayos niyang inilagay ang kanyang napkin sa tabi ng plato at pinagsama ang mga kamay. Ang ngiti sa kanyang mukha ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Mukhang akala mo may kapangyarihan ka dito, Alistair. Sabi ni Creed na kalmado ang boses pero ramdam ang bigat ng walang dudang kapangyarihan. Bisita ka sa lugar na ito at bisita ka sa mesa ko. Hindi ka na muling magsasalita sa batang babaeng to o kahit sino ng ganyan. Si Finch, desperadong makabawi, ay lumingon kay Creed. Damian, ang tanga nito, pinahiya niya ako. Usapan ito ng deal na $3 bilyon. Papayag ka bang sirain ng isang simpleng waitress ang pinakamahalagang partnership ng dekada dahil lang sa konting natapong tubig? Tumigas ang mukha ni Damian Creed. Ang peke niyang init na yan ay nawala. Pinalitan ng malamig at matigas na mukha ng lalaking namumuno sa isang pandaigdigang imperyo. Konting tubig lang ang natapon. Yan ba ang tingin mo ang pinag-uusapan natin? Yumuko siya papunta sa kanila, baba ang boses para sa kanilang mga tenga, pero parang siya pa rin ang bumabalot sa buong kwarto. Lumaki ako sa Hell's Kitchen, Alistair. Hindi yung malinis at maayos na versyon na nakikita mo ngayon, kundi yung lumang Hell's Kitchen nung dekada 60. Ang tatay ko ay isang longshoreman sa Pantalan. Ang deal mo na to ay para lang pagandahin yan. Ang nanay ko waitress siya. Nagtrabaho siya ng doble shifts sa isang kainan ng 25 taon. Suot-suot ang sapatos na butas-butas para makaipon ng pang-coat na walang butas. Uuwi siya gabi-gabi na masakit ang mga paa at may varicose veins, amoy kape at mantika, pero hindi siya kailanman nagreklamo. Tumitig ng matindi si Creed kay Finch. Pinaglilingkuran niya ang mga lalaking mas makapangyarihan at mas mayaman pa kaysa sa kaya mong maging. Mga lalaking bumuo ng lungsod na ito at iginagalang siya ng mga iyon. Tinatawag nila siya sa pangalan niya. Alam nila na sinusubukan ng anak niya na paunlarin ang sarili. Ipinakita nila sa kanya ang respeto dahil naintindihan nila ang isang bagay na kahit anong dami ng algorithms mo at mga teknolohiyang nakakagulo, hindi mo kailanman mauunawaan. Ang tunay na pagkatao ng isang tao ay hindi nasusukat sa kung paano nila tratuhin ang mga kapantay nila. Nasusukat ito sa kung paano nila tratuhin ang mga taong tingin nila ay mas mababa sa kanila. Tumingin siya kay Isabela, na nakatayo na parang natigil, nakikinig sa hindi inaasahang pagtatanggol na ito, sa pagpapakita ng isang kaluluwa. Ngayong gabi, pinanood kita. Pinanood kitang paalisin ang mga staff, pitikin ang daliri, at mag-utos na parang aso. Nakita kong ganito mo sila tratuhin. Babaeng bata na nagpakita ng higit na ganda at talino sa nakalipas na 5 minuto kaysa sa buong gabing to, parang software lang siya, isang function na kailangang patakbuhin. Hindi mo siya nakita bilang tao. Nakita mo siya bilang hadlang, isang inefficiency. Kinuha ni Creed ang baso ng alak at pinasok ang malalim na pulang likido. Ang kumpanya ko, Alistair, hindi lang basta koleksyon ng mga ari-arian at mga chain ng logistics. Isa itong pamilya. Itinatag ito sa katapatan ng libu-libong empleyado. Marami sa kanila ay kasama na namin mula pa sa mga henerasyon. Ang mga lalaki at babae sa aking mga pantalan, sa aking mga bodega, sa pamumuno ng mga barko ko, sila ang pundasyon ng mga pag-aari ng Creed. Kung ganito mo tratuhin ang isang waitress dahil aksidenteng nakatapon siya ng ilang patak ng tubig, paano mo kaya tratuhin ang mga tao ko? Paano mo sila tratuhin kapag sinabing sobra na sila ng iyong perpektong algorithm at kailangan tanggalin ang 10,000 sa kanila? Dahan-dahan niyang inilapag ang baso na may malambing na tunog. Sinagot mo na ang tanong na yan para sa akin ngayong gabi. Ipinakita mo kung sino ka talaga at sadyang may malalim at nakamamatay kang depekto. Nakaupo si Alistair Finch roon, ang dating tech bro na kumpiyansa, nawala na, pinalitan ng ang unti-unting takot ng isang lalaki na pinapanood ang kanyang kinabukasan na nasusunog hanggang sa maging abo. Damian, hintay. Nasa ilalim lang ako ng matinding pressure. Hindi ako kagaya mo, Creed ang nagsabi,
Ang boses niya'y matalim na parang piraso ng salamin. Isa kang lalaki na nagkakamali na ang yaman ay katumbas ng halaga. Akala mo dahil sa tagumpay mo, hindi mo na kailangang sundin ang mga simpleng asal ng tao. Peligro ka. Ang kawalan mo ng respeto ay isang kahinaan sa diskarte at hindi ko hahayaang malapit ka sa kumpanya o sa mga tao ko. Tumayo si Damian Creed mula sa kanyang upuan, taas noo at buong tindig. Tumingin siya ng diretsyo kay Alistair Finch. Ang mga mata niya walang kahit anong emosyon maliban sa malamig na katiyakan. Kaya, para klaro, tapos na ang meeting na ito. Wala nang usapan pa, patay na ang Project Chimera. Huminto siya sandali para maramdaman ang bigat ng sinabi. Wala na ang deal, Ginoong Finch. Pagkatapos, iniwan niya ang walang masabing bilyonaryo. Lumapit siya kay Isabela at humupa ang ekspresyon niya. Inabot niya ang kamay sa loob ng jacket, kinuha ang itim na leather wallet, at hindi isang tip ang inilabas niya, kundi isang payak pero eleganteng business card. Miss Rosie, sabi niya, ngayon ay malambing at taos-puso ang boses. Pasensya na talaga sa nangyari kanina dahil sa akin. Hindi dapat ganun ang pakikitungo sa'yo. Inabot niya sa kanya ang card. Ang galing mo sa audition, pati ang tindi ng loob mo. Kung sakali man na gusto mo nang tumigil sa trabahong ito, interesado akong makipag-usap sa'yo sa opisina namin. Nasa card ang pangalan ng executive assistant ko. Tawagan mo siya. Hahanap kami ng lugar para sa utak tulad ng sayo, Isabela. Ang isip niya, nakanganga, inabot niya ang card na nanginginig ng bahagya ang kamay. Simple lang ang pangalan, Damian Creed. Sa ilalim nito, isang numero ng telepono at isang email address. Muli, tumango ng may respeto si Creed sa kanya, tapos lumingon siya sa matraii. Paki-add ng $5,000 tip sa bill ko para sa serbisyo ng batang ito at siguraduhing hindi siya mapapagalitan dahil sa nangyari ngayong gabi. Sabi nga, medyo nakapag-aral yan. Pagkatapos noon, lumiko si Damian Creed at umalis sa leak. Iniwan ang nabuwag na $3 bilyong deal at isang pinahiya. Isang tech mogul at isang 28 anyos na waitress na hawak ang susi sa isang kinabukasang akala niya'y tuluyang nawala na. Nang umalis si Damian Creed na may mabigat na presensya sa restaurant, nagkaingay agad ang katahimikan. Biglang sumabog ang mga bulong ng mga mayayamang customer na nag-uusap tungkol sa corporate execution na kakapanood lang nila. Nakatayo pa rin si Alistair Finch sa kanyang upuan, ang mukha niya ay kasing puti ng papel. Ang pag-vibrate ng kanyang telepono sa mesa ay parang kawan ng galit na mga putakte. Tiningnan niya ito, tapos, at si Isabela, ang mga mata niya, halong galit at hindi makapaniwala. Pumasok siyang parang hari, pero ngayon ay naging patawa na lang sa harap ng lahat. Ang kanyang kahihiyan ang naging bida ng gabing iyon. Hindi na siya nagsalita pa, kinuha niya ang tablet at telepono, pinasok sa bag, at nagmadaling lumabas ng restaurant. Nabangga pa ang isang waiter, pero hindi man lang humingi ng pasensya. Pumikit ang pinto sa likod niya, iniwan ang isang malaking puwang kung saan dati nakatayo ang kanyang dambuhalang pagmamalaki. Si Isabela naman ang biglang naging sentro ng lahat ng nangyayari. Ang manager niya, ang matrae. Dali-daling lumapit si Jean-Pierre sa kanya, halatang gulo at namangha ang mukha. Isabela Montore, ayos ka lang ba? Ano? Ano yon? Ayos lang ako, Jean. Pierre, sabi niya. Matatag pa rin ang boses kahit nanginginig ang mga kamay niya. Mahigpit na hawak ang makapal na business card ni Damian Creed. Tinuring siyang bayani ng mga staff pagbalik niya. Tumango ang sommelier bilang tanda ng pagpayag. Sumilip ang chef mula sa kusina, nakangiti ng malapad. Tinalo na nila lahat ang galit ng mga customer tulad ni Finch, pero wala pa silang naranasang ganito. Nakita na yung isang tao na ganun kapalamang at hayagang binuwag. Si Isabela, naging alamat na sa loob lang ng 20 minuto. Pero para kay Isabela, mas komplikado ang realidad. Unti-unting nawala ang adrenaline, pinalitan ng matinding gulat at nakakatakot na kawalang katiyakan. Tumindig siya para sa sarili niya, oo, pero naantig din niya yung makapangyarihang bilyonaryong mapanira. Nilabag niya lahat ng patakaran sa serbisyo. Baka impressed si Jean-Pierre ngayon, pero paano bukas?
Pwede bang ma-blacklist siya sa lahat ng mga fine dining dahil sa koneksyon ni Finch? Establishment sa lungsod? Kakatapos lang ba niyang isuko ang tanging pag-asa ng pamilya niya para sa isang sandali ng makatarungang pagtutol? Tinapos niya ang kanyang shift ng parang robot lang. Yung mga customers na natira, tinitigan siya ng may respeto ngayon at may ilang nagbigay pa ng suporta bago umalis. Ayos yan, miss. Bulong ng isang matandang lalaki sa finance habang pinipirmahan ang cheque niya. Nang tuluyan na siyang umalis ng restaurant ng madaling araw, ang lamig, ang hangin sa New York ay parang ginhawa sa kanyang namumula na balat. Naglakad siya ng ilang kanto papuntang subway. Ang business card ni Damian Creed, mabigat na parang bakal sa kanyang bulsa. Totoo ang alok, alam niya yon. Sincero ang tingin niya, pero matagal nang tungkol sa pakikipagsapalaran ang mundo niya, kaya ang pag-asa ay parang delikadong bagay. Kaya ba niyang tawagan ang opisina ng isa sa pinakamakapangyarihang tao sa mundo? Ano ba ang sasabihin niya? Nagkagulatan siya buong gabi habang inuulit-ulit ang mga nangyari sa isip niya. Mga tanong na parang mayabang, ang pitik ng daliri niya, yung pangit ng ngisi sa mukha niya, yung bigat ng salitang iyon, gago. Tapos yung alaala ng kwento ni Damian Creed tungkol sa nanay niya. Yung kwentong iyon ang pinakatumatak sa puso niya. Hindi lang niya basta pinagtanggol si nanay niya. Pinagtanggol niya yung dangal ng bawat taong nagsusumikap sa likod ng eksena. Bawat taong pinaghirapan para mabuhay yung mga tulad ni Alistair Finch. Kinabukasan, kumalat na ang balita tungkol sa pagbagsak ng deal. Yung financial, nag-viral ang mga blog. Biglang bumagsak ang Ethereum's 3B Creed deal, ang headline sa isa. Nakakabahala ang volatility ng Finch para sa mga investors, sabi pa ng isa. Walang nakakaalam ng totoong dahilan, pero umiikot ang mga hinala. Ang stock ng Ethereum Dynamics na tumaas dahil sa inaasahang deal ay nagsimulang manginig. Nakaupo si Isabela sa maliit at masikip niyang apartment, naririnig ang ingay ng trapiko sa Brooklyn sa labas ng bintana. Tiningnan niya ang natutulog niyang ama sa kabilang kwarto. Mahina ang paghinga. Nililingon niya ang tambak ng mga bayarin sa kusina. Nasa mesa siya, tinitigan ang business card na nakalapag sa tabi ng malamig niyang tasa ng kape. Natakot siya, pero sa unang pagkakataon matapos ang 3 taon, mas ramdam niya ang inspirasyon kaysa takot. Naalala niya kung sino siya bago pa man siya naging waitress, scholar o palaisip, isang taong may halaga. Hindi lang trabaho ang inalok sa kanya ni Damian Creed. Inalok niya siya ng daan pabalik sa kanyang sarili. Huminga siya ng malalim, kalahating panalangin, kalahating determinasyon, at kinuha ang kanyang telepono. Tinawagan niya ang numerong nakasulat sa card, opisina ni Damian Creed. Ito si Eleanor. Magalang, isang profesional na boses ang sumagot. Bumilis ang tibok ng puso ni Isabela. "Hello," sabi niya. Mas malinaw ang boses kaysa inaasahan. "Ako si Isabela Rossi. Binigyan ako ni Ginoong Creed ng kanyang card kagabi. Sinabi niyang, tawagan ko siya." Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya pero walang pagkalito. "Ah, Miss Rossi, oo, sinabi na sa akin ni Ginoong Creed na baka tatawagan mo siya. Sobrang na-impress siya. Nilinis na niya ang kanyang schedule. Kaya mo bang pumunta sa aming headquarters ng 2:00 ng hapon ngayon?" Nabigla si Isabela. Inaasahan na pala siya. Nakaayos na pala siya ng oras. "Opo, kaya ko," sagot niya ng matagumpay. "Ayos. Excited kaming makita ka, Miss Rossi." Nang isara ni Isabela ang telepono, tumingin siya sa kanyang refleksyon sa madilim na screen. Wala na ang pagod na waitress. Sa halip, naroon ang isang babae na nasa bingit ng bagong simula, isang babaeng nasiraan ng bait, minaliit at na-expose lahat sa loob lang ng isang gabi. Nawalan siya ng trabaho pero malapit nang makuha ang isang kinabukasan. Pinapatunayan na minsan ang pinakamalupit na pagtatapos ay mga kahanga-hangang simula lang na nagkukubli. Ang paninindigan. Ang gusali ng holdings ay hindi lang basta estruktura. Isa itong pahayag, isang matarik na bangin na gawa sa obsidian glass at madilim na bakal na nakatayo sa puso ng Park Avenue. Parang hinihigop nito ang liwanag ng umaga,
imbes na ipakita ito, isang tahimik na dambuhala sa gitna ng mga kumikislap na higante ng lungsod. Nagbibigay ito ng tahimik na puwersang gravitatasyonal na ramdam ni Isabela hanggang sa kanyang mga buto habang nakatayo siya sa kabilang kalsada, hawak ang simpleng business card sa kanyang kamay. Ang umaga niya ay parang surreal na sayaw ng kaba at pag-asa. Nagising siya bago magbukang liwayway sa kanyang maliit na apartment sa Brooklyn. Ang pamilyar na ugong ng elevated train ang palaging kasama niya. Nakatayo siya sa harap ng kanyang closet na may kaunting damit na luma na at naramdaman ang matinding kakulangan sa sarili. Ano ba ang suot kapag posibleng ibabalik mo ang nawalang kinabukasan? Pinili niya ang tanging propesyonal na damit na meron siya, isang simpleng itim na palda na hanggang tuhod at isang puting blouse na binili niya para sa scholarship interview 4 na taon na ang nakalipas. Parang costume ito mula sa ibang buhay. Habang plantsahin niya ito ng pangatlong beses, naramdaman niya, lumabas si tatay sa kwarto niya, nakasandal ng mabigat sa kanyang tungkod. Hindi siya masyadong nagsalita, pero ang mga mata niya na pagod pero malinaw ay kumikislap ng matinding, takot na pagmamalaki. Ipakita mo sa kanila kung anong galing ang nagawa ni Ross kay Toro Mio. Bumulong siya, na may halong emosyon ang boses. Ang pag-asa niya ay mabigat at mahalagang pasanin sa kanyang mga balikat. Ang sakay sa subway mula sa mundo niya papunta sa kanila ay isang paglalakbay sa libu-libong iba't ibang buhay. Napapalibutan ng mga pagod at determinadong mukha ng mga pangkaraniwang taga New York, inabot niya ang kanyang telepono pero hindi para nag-scroll siya sa social media pero para lang magbukas ng file na nakatago sa cloud storage niya. Yung thesis niya tungkol sa computational semantics at kung paano bawasan ang kalituhan sa cross-lingual contractual law. Habang binabasa niya ang sarili niyang mga salita, yung mga komplikadong teorya at magagandang ebidensya na akala niya patay na, bigla siyang bumuhay ulit. Yung passion, yung apoy sa isipan, yung matinding saya sa pagharap sa mahirap na ideya. Nandoon pa rin lahat, natutulog lang sa ilalim ng pagod at sa sanay na pagpapakumbaba ng isang service worker. Paglabas niya sa subway papunta sa malamig at malinis na hangin ng Midtown Manhattan, hindi na siya si Isabela lang na waitress. Siya na ngayon si Isabela Rossi, ang scholar na muling bumabangon gamit ang kanyang nakalimutang talino. Nakaharap sa gusali, biglang bumalik ang impostor syndrome ng todo-todo. Mga kalalakihang nakasuit at mga kababaihang may mamahaling bag ang dumaan sa kanya, nagpapakita ng kumpiyansang hindi niya maintindihan. Huminga siya ng malalim at may kaba, tumawid sa kalsada at pinilit makalusot sa dami ng tao. Mga pintuang salamin. Ang lobby ay parang simbahan ng kapangyarihan ng korporasyon. Napakataas ng kisame, mga sahig na gawa sa makintab na Italian marble na sumasalamin sa mabilis na digital stock ticker na tumatakbo sa isang pader at isang katahimikan na sobrang lalim na parang may sariling tunog. Amoy malinis at malamig na pera ang hangin. Sa malaking marble na reception desk, isang babae na may perpektong inayos na blonde na buhok at malamig na tindig ang tumingala. "Paano kita matutulungan?" tanong niya. Tinitigan ng mabilis ang simpleng suot ni Isabela na halatang hindi gusto. Nandito po ako para makita si Ginoong Creed," sabi ni Isabela. Medyo mahina ang boses sa malawak na lugar. "Ako po si Isabela Rossi." Bahagyang tumaas ang kilay ng receptionist na perpektong inayos. Tinipin niya ang pangalan sa kanyang computer. Mukhang medyo bored pero may halong duda. Biglang nagbago ang mukha niya. Nawala ang pagdududa, pinalitan ng malalaking mata na halos nakakatawang gulat. Nagbago ang kanyang postura mula sa pagiging gatekeeper, naging handang tumulong. "Si Miss Rossi syempre, pasensya na po. Inaasahan na namin kayo." Pumakurot siya. "Sa isang pribadong elevator bank." "Sige, diretso lang. Penthouse floor." Tahimik at sobrang bilis ng pag-akyat ng elevator. Habang pinapanood ni Isabela ang mga palapag na nagiging malabo, pakiramdam niya ay literal siyang umaangat mula sa dati niyang buhay. Bumukas ang pinto, hindi papasok sa hallway, kundi diretso sa isang reception area na parang isang marangyang pribadong aklatan. Ang babaeng sumalubong sa kanya
ay nasa huling 50s na, may matalim at matatalinong mga mata, at may aura ng tahimik na kakayahan na mas nakakatakot pa kaysa sa receptionist. Nasa ibaba. Miss Rosie, ako si Elena Vance, executive assistant ni Mr. Creed. Sabi niya, malambing pero malinaw ang boses. Ikinagagalak kitang makilala. Siya yung boses sa tawag sa telepono. Ikinagagalak ko rin po kayong makilala, sagot ni Isabela habang niyayakap ang inabot na kamay. Kakatapos lang ni Mr. Creed ng tawag. Maupo ka lang, sabi niya, itinuturo ang isang leather na upuan. Habang umuupo si Isabela, tinitingnan siya ni Elena nang may prangkang pagkamausisa. Hindi niya basta-basta nililinis ang schedule niya sa tanghali para sa hindi naka-schedule na panlabas na meeting. Mga taon na yon, sabi niya na para bang nag-iisip ng malakas. Talagang nag-iwan ka ng impresyon. Hindi naman talaga. Yun ang intensyon ko. Aminado si Isabela na maingiting mapang-akit. Humupa ang ekspresyon ni Elena. Kadalasan, ganun lang talaga ang mga pinakamagandang impresyon. Sinabi niya sa akin ang nangyari. Sinabi rin niya na nakita niya sa'yo ang pinakamahalaga para sa kanya, yung pagiging kalmado, kahit nasa gitna ng gulo. Diyan mo makikita na yun lang ang tunay na mahalagang pera dito sa lugar na to. Bigla namang bumukas ang pinto at lumabas si Damian Creed. Nakasuot ng simpleng cashmere sweater at maayos na pantalon, mukhang parang mas propesor sa universidad kaysa isang corporate titan. Nilagpasan niya ang malaking mesa niyang gawa sa mahogany at diretsyong lumapit sa kanya, nakaunat ang kamay at may tunay na ngiti sa mukha. Isabela, salamat sa pagpunta mo. Natutuwa akong tumawag ka, sabi niya. Pumasok ka nga. Gusto mo ba ng kape si Eleanor? Pangako, ayos ang serbisyo at walang matatapon. Ang maliit na biro na parang lihim nilang dalawa, agad na tinanggal ang huling tensyon niya. Salamat po sir, ayos lang po ako. Inakay siya papunta sa isang upuan malapit sa malawak na mga bintanang mula sahig hanggang kisame na nagbibigay ng tanaw mula sa itaas ng buong syudad na nakalatag sa ibaba. Ang opisina ay refleksyon ng lalaki. May mga pader na puno ng mga libro tungkol sa kasaysayan at batas sa dagat, masalimuot na mga modelo ng mga barkong pangkarga mula sa iba't ibang panahon, at mga naka-frame na mapa ng mga sinaunang rutang pangkalakalan sa dagat. Ito ay opisina ng isang tagapagtayo, hindi isang mangangalakal. Sana nagkaroon ka na ng oras para pag-isipan ang mga nangyari kagabi. Nagsimula siya ng mahinahon. Hindi pa rin ito ganap na parang totoo, aminado siya. Tinitiyak ko sa'yo na totoo ito, sabi niya. At ako, totoo yung sinabi ko. Pinapakuha ko ng team ko ngayong umaga sa Colombia yung mga academic records mo. Elena, tumango siya sa assistant niya. Natahimik na nilagay ang manipis na folder sa coffee table. Mabait siyang nag-summarize para sa akin, pero sa tingin ko, kulang sa puso ang mga summary. Ikwento mo sa akin ang trabaho mo, Isabela, gamit ang sarili mong mga salita. Bakit computational semantics? Ano ba ang sa intersection ng wika at makina ang nakakaakit sa'yo? Hindi ito yung interview na inaasahan niya. Hindi siya sinusubok. Siya ay inaanyayahan siyang maging siya mismo. May nagliyab na apoy sa loob niya. Ang wika ang operating system ng sibilisasyong pantao. Ginoong Creed, panimulang sabi niya nang humina ang kaba at lumakas ang loob. Pero magulo ito. Puno ng kalabuan, konteksto, at mga pahiwatig. Mga bagay na hirap intindihin ng mga makina. Isang maling tuldok o kuwit lang sa kontrata ay pwedeng magdulot ng milyon-milyong halaga ng problema. Isang pagkakaintindihan sa kultura sa isang negosasyon ay pwedeng pumawalang bisa sa isang kasunduan. Ang thesis ko ay tungkol sa paggawa ng AI framework na hindi lang basta nagtatranslate ng mga salita, kundi nagpapakahulugan rin, intento. Natututo ito ng konteksto, mga legal na naunang kaso, at mga kulturang pananalita para matukoy ang mga posibleng kalituhan bago pa man ito maging problema. Layunin nito na gawing hindi lang mas mabilis ang komunikasyon, kundi mas ligtas din. Habang siya ay nagsasalita,
Napansin niya ang bagong antas ng interes sa mga mata nito. Yumuko ito ng bahagya, buong atensyon. Sige, tuloy mo, sabi niya na nag-improve ng halimbawa. Isipin mo na lang na parang isa yang ruta ng pagpapadala mo. Ang karaniwang programa sa pagsasalin ay parang mapa na nagpapakita ng pinakamabilis na daan mula Port A papuntang Port B. Pero ang sistema ko ay parang isang bihasang kapitan. Alam niya ang mga nakatagong bato ng legal na salita. Ang biglaang unos ng mga pagkakamaling pangkultura, ang mga mapanlinlang na agos ng mga patalinghagang ibig sabihin. Hindi lang siya nagbabalangkas ng ruta. Tinitiyak niya na ang kargamento na ang kahulugan ay makarating ng buo. Umupo si Damian ng paatras, dahan-dahang ngumiti na halatang sobrang humanga. Bihasang kapitan, bulong niya. Ito ang pinakamahusay na paliwanag tungkol sa halaga ng AI na narinig ko kailanman. Tumingin siya sa babae, diretso at seryoso ang tingin. Kagabi, sinabi ko sa iyo na ang kahinaan ni Alistair Finch ay ang kanyang tauhan siya. Ang kayabangan niya ay parang blindfold na estratehiko. Gumawa siya ng sistema para hulaan ang hinaharap pero hindi niya nakita ang taong nakatayo mismo sa harap niya. Ang pinakamalaking kahinaan ng kumpanya namin ay hindi bagyo o pirata. Hindi pagkakaintindihan ang problema. Yun mismo ang tinatarget ng trabaho mo na ayusin. Inislide niya ang file sa ibabaw ng mesa papunta sa kanya. Hindi ito ang academic record niya. Job offer ito na formal. Hindi ako tao na naniniwala sa awa, Isabela. Naniniwala ako sa pag-invest sa talento. Gusto kong magtayo ng bagong departamento sa loob ng Creed. Mga holdings na nakasentro sa iyo at sa mga ideya mo. Ang Global Communications Strategy Initiative. Ikaw ang magiging direktor nito. Pina-imagine niya muna yan bago nagpatuloy. Hindi ito trabaho sa opisina lang. Ang unang 90 araw mo ay magiging global assessment tour. Bibisita ka sa mga hubs namin sa London, Singapore at Hamburg. Makikilala mo ang mga regional directors namin, ang mga legal team at ang mga negotiators namin. Pakikinggan mo sila, mauunawaan ang mga hamon nila. Pagkatapos, babalik ka rito at bubuuin mo ang team mo. Bibigyan kita ng access sa mga top namin, mga engineer, malaking budget, at direktang linya ng komunikasyon sa akin. Ang misyon mo ay gawing realidad ang thesis mo bilang bagong central nervous system ng kumpanya ko. Tinitigan ni Isabela ang dokumento, ang pamagat, at ang sweldo na ikinagulo ng ulo niya, pero ang huling bahagi ng alok ang talagang nagpatumba sa kanya. Bukod pa rito, sabi ni Creed, humuhupa ang tinig, agad na sasagutin at babayaran ng Creed Holdings ang lahat ng utang ng tatay mo. Mga utang sa ospital. Tinuturing namin ito bilang signing bonus at magtatayo kami ng educational fund para makapagtapos ka ng PhD sa sarili mong bilis kapag handa ka na. Pinapahalagahan namin ang iyong nakaraan, kasalukuyan at hinaharap, Isabela. Ang hinihiling lang namin kapalit ay ang iyong talino. Dito na tuluyang pumatak ang mga luha. Hindi ito luha ng kalungkutan o takot, kundi ng matinding nakakapawi ng bigat na ginhawa. Ito ang paglabas ng mga taong pagdurusa at ng mabigat na responsibilidad na mag-isa niyang dinadala. Matagal na. Hindi lang trabaho ang inalok sa kanya. Ibinabalik sa kanya ang kanyang buhay. Hindi ko alam ang sasabihin ko, bulong niya. Nanginginig ang boses sa emosyon. Sabi mo tatanggapin mo, mahinang sabi ni Creed. Tumingala siya, pinunasan ang mga luha at tumingin sa kanya. Sa mga mata niya, hindi awa ang nakita niya, kundi matibay at walang pag-aalinlangan na paniniwala sa kanya. At sa unang pagkakataon sa maraming taon, naramdaman niya rin ang paniniwalang iyon sa sarili niya. Tinatanggap ko, sabi niya, malinaw at matatag ang boses. Ang unang linggo ay parang pagsubok sa apoy. Binigyan si Isabela ng pansamantalang opisina sa penthouse floor, sobrang lapit lang sa opisina ni Creed. Inalagaan siya ni Elelanena, tinuruan at ginabayan siya sa mga komplikadong proseso ng kumpanya. Siyempre, may pagdududa.
Isa siyang outsider, 24 na taong gulang na walang karanasan sa korporasyon, pero pinili siya mismo ng CEO. Sa isang meeting kasama ang IT at legal na departamento, malinaw ang pag-aalinlangan ni Marcus Thorne, isang veteranong IT director na medyo pesimistiko. "With all due respect, Miss Rosie," sabi niya habang nakakross ang mga braso, "kami ay mga multimilyong dolyar na software para sa pagsasalin. Ano ba talaga ang maiaambag mo bilang isang linguistics major na wala sila?" Sa halip na matakot, nakita ni Isabela ang kanyang pagkakataon. "Ginoong Thorne, kaya ng software niyo isalin ang salitang oo sa 100 wika. Pero kaya ba nitong sabihin kung alin ang oo, na ibig sabihin ay buong puso akong sang-ayon sa German, at alin ang oo, na ibig sabihin ay narinig kita pero hindi ako sang-ayon sa Japanese? Kaya ba nitong sabihin kung kailan ang liability clause ng kontrata, na perpektong naisalin mula sa Mandarin, ay talagang salungat sa may naunang kaso ba sa batas dagat ng EU? Ang software nyo salin lang ng mga salita. Nandito ako para gumawa ng sistema na nakakaintindi ng mga mundo." Iba yon. Biglang napuno ng katahimikan ang kwarto. Tinitigan siya ni Marcus Thorne, unti-unting nawala ang kanyang mapanuyang ngiti, pinalitan ng pilit na paggalang. Mula noon buong suporta na ang departamento niya, pero ang pinakamalalim na sandali nung unang linggo ay nangyari sa labas ng opisina. Tawag iyon na ginawa niya mula sa pribadong silid niya na bago pa lang at walang laman nakatingin sa lungsod. Tinadial niya ang numero ng billing department ng ospital. Pagkatapos mag-navigate sa automated na mga menu, nakipag-usap siya sa isang clerk. "Oo, tumatawag ako para ayusin ang account ni Hinoong Antonio Rossi," sabi niya habang kumakabog ang puso niya. Binigay niya ang account number na nakatatak sa kanyang isipan. "Sige," sagot ng clerk na halatang pagod na. "Ang natitirang balanse ay 187,452.16. Musika." "Paano mo gustong magbayad ngayon?" Huminga ng malalim si Isabela. "Gusto kong bayaran ang buong halaga ngayon din." Tahimik sa kabilang linya. Ang ingay ay sobrang lakas. "Pardon?" Ang clerk ay nagtanong nang may halong hindi makapaniwala. Kalmadong binasa ni Isabela ang corporate account number ng Creed Holdings na ibinigay sa kanya ni Elelanena. Pagkalipas ng ilang saglit ng mabilis na pagtatype, bumalik ang clerk sa linya at nagbago na ang tono niya. "Ma'am, naaprubahan na po ang bayad. Ang balanse ay 0 na po. Buong-buo nang naayos ang account ng tatay mo." Pagkatapos isara ang telepono, idinikit ni Isabela ang noo niya sa malamig na salamin ng bintana. Pumikit siya at, sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, naramdaman niya ang kalayaan ng malawak na kalangitan. Ang boardroom sa Creed Holdings Geneva headquarters ay nakatayo sa itaas ng tahimik na tubig ng Lake Geneva. Pero sa loob, electrifying ang atmosphere. Si Isabela, naka-navy blue na sharp na suit, ay nakatayo sa ulo ng makintab na conference table, hawak ang atensyon ng buong European Executive Board ng kumpanya. Sa likod niya, malaking screen ang nagpapakita ng interface ng kanyang Rosetta Initiative School. Hindi na ito teorya. Isa na itong makapangyarihang bagay, gumaganang kasangkapan. "Tulad ng nakikita ninyo," sabi niya, na may bahagyang kapangyarihang tinig. May na-flag ang sistema na posibleng problema sa Section 4B ng iminungkahing pagsasanib sa Dubois Shipping Line. Bagaman tama naman ang pagsasalin mula French papuntang English, kinumpara ng sistema namin ito sa mga dating taktika sa negosasyon ni Monsieur Dubois at sa mga bagong pagbabago sa batas paggawa sa France. Tinataya nito na ginagamit niya ang terminong personnel contingent para ipahiwatig ang mga kontraktor na hindi kabilang sa UN na maaaring maglagay sa atin sa alanganin. Sariling mga patakaran sa etikal na pagkuha. Inirerekomenda niyang gamitin natin ang mas tumpak na terminong employers directs at humingi ng paglilinaw. Lumipat siya sa perpektong French, diretsong kinausap ang French na bahagi ng board, ipinaliwanag ang mga detalye sa kanilang sariling wika. Ang mga ehekutibo na ilang linggo nang nahihirapan sa puntong iyon ay namangha sa kanya.
Hindi lang niya naresolba ang problema nila, binigyan pa niya sila ng eksaktong salita para manalo sa negosasyon. Nang sumabog ang board sa masiglang sigawan, sa isang usapang maraming wika, si Damian Creed na nakaupo sa ulo ng mesa ay napatingin sa kanya. Binigyan siya nito ng isang banayad pero proud na kindat. Parang ang sabi ng tingin niya, alam ko na noon pa man kung sino ka talaga. Kalaunan, lumapit sa kanya ang isang matandang miyembro ng board, isang matapang na Aleman na magnate ng shipping na si Klaus. Freund Rossi, bungad niya. Kahanga-hanga ang sistema mo. Nabasa ko sa Financial Times na naibenta na sa auction noong nakaraang buwan ang Ethereum Dynamics para sa mga piyesa. Nawalan ng lahat si Alistair Finch. Ang tao ay may napakagandang teknolohiya, pero tanga siya. Hindi siya tanga, Herr Schmidt, sagot ni Isabela nang kalmado habang nakatingin sa payapang lawa. Hindi lang siya marunong magsalita ng maayos. Hindi niya kailanman naintindihan na ang pinakamahalagang salita sa kahit anong negosyo ay please at thank you. Nang tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin, hindi na niya nakita ang pagod na waitress mula sa Lianacle, niyong takot na babae sa lobby ng Park Avenue. Nakita niya ang isang babaeng sinubok sa matinding pagsubok na hinarap ang kahihiyan gamit ang talino at biyaya. Natagpuan niya ang kanyang tinig na ibalik ang kanyang kinabukasan at ngayon ay siya nang naglalakbay sa mundo ng walang katapusang posibilidad, tahimik na kapitan ng kanyang sariling kahanga-hangang kapalaran. Ang kwento ni na Isabela Rossi at Alistair Finch ay isang makapangyarihang paalala na ang tunay nating pagkatao ay nahahayag sa maliliit na sandali at sa mga walang pag-iingat na pakikipag-ugnayan. Ipinapakita nito na ang dignidad ay isang yaman na mas mahalaga kaysa pera at ang respeto ay isang puhunan na palaging nagbibigay ng balik. Ang imperyo ni Alistair Finch ay itinayo ang code niya ay bumagsak dahil sa depekto sa kanyang pagkatao. Si Isabela ay natrap dahil sa sitwasyon, pero nakalaya siya dahil sa kanyang talino at pagtanggi na pahinain ang sarili. Tumatagos ang kwentong ito kasi lahat tayo, sa isang punto, ay naranasang maliitin. Nakita na rin nating walang kapantay ang kapal ng mukha. Ano ang naiisip mo tungkol sa kwentong ito? Naranasan mo na bang makita kung paano lumalabas ang tunay na pagkatao ng isang tao base sa pagtrato niya sa iba? I-share mo ang mga saloobin mo at mga kwento mo sa comments sa ibaba. Binabasa ko lahat ng kwento nyo. Kung naantig ka o napaisip sa kwentong to, paki-like na lang ito at i-share sa taong kailangan marinig to. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para sa iba pang totoong kwento tungkol sa mga tagong drama na bumubuo sa mundo natin. Salamat sa pakikinig.